Nagising si Amy mula sa mahinang paghihilik ng katabi. Tatayo sana siya subalit napigil iyon dahil nakapulupot sa bewang niya ang isang braso ng asawa. Dahan-dahan niya iyong inalis at maingat na umusog para hindi magising ang lalaki. Pagtayo niya inaramdaman niya ang pananakit ng kanyang katawan. Muli niyang tinapunan ng tingin ng lalaking natutulog ng mahimbing. Nang magising siya kanina, ang akala niya ay nananaginip pa rin siya. Dahil ang huling naaalala niya ay nasa silid siya ng kanyang ama at wala sa bahay ng asawa. Napanaginipan niya na buhay ang kanyang ama. Masigla ito at walang sakit. Maayos ang lahat sa kanila ng asawa at maganda ang pagsasama nila. In her dream, kinausap siya ng ama. Sinabi nito sa kanya na maayos ang kalagayan nito. Wala siyang dapat ipag-alala dahil malakas ito at walang sakit. Na maligaya ito para sa kanila ni John. And then she dreamed of her husband. He was kissing her. In her dream, the man is so in love with her. It felt so real and it felt so good. She felt so happy. It felt so comforting that she didn't want it to end. Kaya naman nang magising siya at makitang nasa bisig siya ng asawa, ang akala niya ay nananaginip pa rin siya, kaya hinalikan niya ito. Nang lumapat ang labi niya sa labi nito, ay doon niya napagtanto na hindi siya nananaginip. Subalit ang halik na iyon ay nakaramdam siya ng comfort. Kaya muli niyang inulit ang paghalik. Doon na nagising ang lalaki. Nang tila pipigilan siya nito ay nakiusap siya. She wanted to feel comfort, even it's just for a moment. Hindi niya inaasahan na higit pa sa halik ang mangyayari sa kanila. But when he started kissing her, hindi na niya ito pinigilan. It felt so good that she didn't want him to stop. Maski sandali ay nakalimutan niya ang lungkot, dulot ng pagdadalamhati sa pagkawala ng ama. But now, she has to wake up. She's back to reality. She can't hold back her husband dahil lang may nangyari sa kanila. Lalaki ito. Alam niyang may pangangailangan ito. At sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama, alam niyang hindi rin natutugunan ng asawa ang pangangailangan na yun. Kaya hindi niya masisisi kung mag-event man ito. Siya naman ang nagsimula eh. Ayaw na niya iyong bigyan pa ng kahulugan. Dahil alam niya na pinagbigyan lamang nito ang pakiusap niya. Isang magandang alaala para sa kanya ang nangyari sa kanila, at least once in her life. Naranasan niya kung paano makulong sa bisig ng lalaking minamahal. Sapat na yung alaala na dadalhin niya habang buhay. Nang nagdaang araw ay napagdesisyonan niya na ititigil na niya ang kahibangan niya. Mahal na mahal niya ang asawa, pero hindi talaga siya nito kayang mahalin at bibitiw na siya. Walang dahilan para ipilit pa niya ang kanyang sarili. Karapatan nitong maging malaya. Masakit na hindi iyon kayang ibigay ng asawa, pero tatanggapin niya dahil ginawa niya ang lahat para mahalin na rin siya nito. Pero kung talagang hindi ni John kayang gawin iyon, hindi na niya ito pipigilang mahanap ang sariling kaligayahan nito, kaysa manatili itong miserable sa piling niya. Last night was beautiful, and she will forever cherish it in her heart. She will never forget how he kissed her, how he held her. For a moment, she felt loved by him. And if she didn't do better, ayon ang iisipin niya. Pero alam niya ang katotohanan at mali na bigyan pa niya iyon ng ibang kahulugan at muli na namang umasa. That is the first time and last time na mararamdaman niya iyon. Dahil mamaya ay kakausapin na niya ito at sasabihin ng napagdesisyonan. She will now set him free. Her tears fell at the thought that this is now the last time na makakasama at makakatabi niya ang kanyang asawa. Parang nawala ang puso niya. Pero kailangan niyang gawin iyon. Ang tanging hiling na lang niya ay mapatawad siya ni John sa nagawa niya. Nakita niyang kumilos si John, kaya dali-dali siyang pumasok sa banyo. She took a shower. Habang naliligo ay pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Bukod sa masakit ang kanyang katawan, pakiramdam niya ay gumaan ang kalooban niya. Para bang isang mabigat na bagay na nakadagan sa puso niyang nawala. She remembered her dream about her dad. Maybe it was really him. He visited her on her dream para ipaalam sa kanya na maayos ang kalagayan nito at wala siyang dapat ipag-alala at ika-guilty. Hindi siya superstitious na tao, pero pakiramdam niya ayun ang tamang eksplanasyon kung bakit tila nawala ang bigat na nararamdaman niya. Now she can see things clearer. Mas may lakas na siyang magpatuloy ulit sa buhay niya without her dad and without John as her husband. Nang matapos maligo ay tinuyo niya ang sarili. Nang mapaharap siya sa salamin, ay nakita niya sa leeg ang bakas ng nangyari sa pagitan nilang mag-asawa ng nagdaang gabi. Hinaplos niya iyon at malungkot na napangiti.
Ipinilig niya ang ulo at ipinagpatuloy ang pagbupuna sa katawan. Ayaw na niyang mag-isip ng kung ano-ano dahil baka magbago pa ang desisyon niya na tapusin ang pagsasama nila ng lalaki bilang mag-asawa. John deserved to be happy at iyon ang ibibigay niya kahit pa nangangahulugan niyon ang paghihiwalay nila. Paglabas niya ng banyo ay nakita niyang nakaupo na si John sa kama at tila hinihintay siyang matapos. Pakiramdam niya ay gusto niyang bumalik sa banyo dahil nahihiya siyang makaharap ito, lalo pat aware siya na walang suot ang asawa. Pero magmumukha naman siyang katawa-tawa kung babalik pa siya sa banyo at magtatago, kaya ipinagpatuloy na lang niya ang paglabas. "Kanina ka pagising?" tanong ng lalaki sa kanya. Tila naiilang rin ito dahil hindi makatingin sa kanya. Tila nahihiya o nagigilty. Nakaramdam siya ng maliit na kurot sa puso niya. Dahil kung nagigilty ito, ibig sabihin ay pinagsisihan ng lalaki ang nangyari sa kanila. Hindi naman, maiksing sagot ni Amy. "Papasok ka na sa opisina?" Muling tanong nito. "Pupunta lang ako dahil mag-uusap kami ni Attorney de la Serna. Doon ko na lang siya papupuntahin. May kailangan din akong kunin sa ospital." "Kung gusto mo, sabay na lang tayong magpunta. Maliligo lang ako." Suwestyon ito. "Hindi na, magpapahatid na lang ako kay Mang Kaloy. Mamaya kapag sinundo niya ako rito para kuhanin ang mga gamit ko." "Kuhanin ang mga gamit mo?" Naguguluhang tanong ni John. "Anong ibig mong sabihin?" Kunot ang noong dugtong nito. "I'm moving out today, John." Mahinang sabi niya. Lalong lumalim ang kunot sa noo nito. "Isang malaking pagkakamali na pinilit kitang magpakasal sa akin. Hindi ko dapat ginawa iyon. Masyado akong naging makasarili. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo ay nagbulag-bulagan ako na masasaktan ka at pinaniwala ko ang sarili kong makakaya mo din akong mahalin." Huminto si Amy sa pagsasalita dahil pakiramdam niya ay may bumabara sa kanyang lalamunan. Nakatingin lamang ang lalaki sa kanya. Tumikhim muna siya bago muling nagsalita. "Sana ay mapatawad mo ako at si Dad. Kung hindi mo kayang magpatawad, sa akin mo na lang ibigay lahat ng galit mo. Ako naman ang punot dulo ng lahat ng tuwi. Ibigay mo na ang kapatawaran mo kay Dad para magkaroon siya ng kapayapaan." "Napatawad ko na si Ninong. Nang mawala siya, kasabay ng pagkawala niya, ay inalis ko na rin ang galit sa puso ko." Sabi ng asawa. "Maraming salamat." Relieved na sabi ni Amy. Masaya siya na nagawang patawarin ni John ang ama. "Amy, last night." "You don't have to be guilty about last night." Putol ni Amy sa sasabihin nito. Masasaktan siya kung ihingi nito ng sorry ang nangyari sa kanila. "I needed comfort and that is what you gave me. Ako ang nakiusap sa'yo, kahit na alam kong dala ng awa at simpatya kaya ka pumayag. Babaunin ko pa rin yun bilang isang magandang alaala. I now have the will and strength to move on. Nagpapasalamat ako dahil this past few days, hindi mo ko pinabayaan kahit na alam kong galit ka sa akin. Kahit na dala lamang iyon ng awa, nagpapasalamat pa rin ako. Hindi mo na kailangang maawa sa akin ngayon. I'll be okay." Yumuko si Amy para hindi nito makita ang pagluha sa mga mata niya. Kumurap-kurap siya para pigilan ang pagtulo niyon. "Amy." Tila may gustong sabihin ng lalaki, pero tila nagbago ang isip nito. "Ipapaasikaso ko na rin ang pagpapawalang bisa ng kasal natin kay Attorney de la Serna. I wish I could be the one to give you the happiness that you deserve. But now, I know that I can never give you that. And I wish I could undo what I did. But the only thing I can do now is to ask for your forgiveness. I will try to forget you, and I will try to forget my feelings for you. I know it's not going to be easy, but I will try." Inisip pa lang niya na maghihiwalay na sila bilang mag-asawa, ay parang napupunit na ang puso niya. Pero kailangan niya itong gawin. Mabilis niya ang pinahid ang mga luhang pinipigilang pumatak. "I'm letting you go now. I'm sorry for everything." Hindi nagsasalita si John. Nakatingin lang ito sa kanya. Hindi niya alam kung anong nasa isip nito. Kung relieve ito dahil sa sinabi niya ay hindi niya alam. Sabay pa silang napapitlag nang tumunog ang cellphone ng lalaki. Kinuha nito ang nagre-ring na cellphone. Nakita niyang nagpakawala muna ito ng isang buntong hininga bago iyon sinagot ng lalaki. Sinamantala niya naman iyon upang lumabas ng silid. Dumiretso siya sa dining area. Naupo siya sa isa sa mga upuan doon at pinakawala ng mga luha na kanina pa gustong pumatak.
Nang nagdaang araw ay napagdesisyonan na niyang ititigil na niya ang kahibangan niya. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa, pero kung hindi talaga siya nito kayang mahalin ay bibitiw na siya. Walang dahilan para ipilit pa niya ang kanyang sarili. Karapatan nitong maging maligaya. Masakit na hindi iyon kayang ibigay sa asawa, pero tatanggapin niya dahil ginawa niya ang lahat para mahalin rin siya nito. Pero kung talagang hindi nito kayang gawin iyon, hindi na niya ito pipigilan pang maghanap ng sariling kaligayahan kaysa manatili itong miserable sa piling niya. Don't cancel the meeting. Doon na lang tayo magkita. Prepare all the documents we need. Sabi niya sa sekretarya na nasa kabilang linya. Tumawag ito upang ipaalala sa kanya ang meeting nila ng isang kliyente. Nang maputol ang linya ay dali-dali siyang pumasok sa banyo upang maligo. Habang umaagos ang tubig sa kanyang katawan, ay naisip niya ang mga sinabi ni Ami. Gusto niya sanang sabihin dito na pati ito ay napatawad na niya, na ang nangyari kagabi ay gusto rin niya at hindi lang dala ng simpatya at awa. He wanted to tell her how he really feel for her. Na nang mawala ang galit na nararamdaman niya, ay nagsimulang magbukas ang puso niya para sa ibang emosyon. Napakiramdam niya ay nahuhulog na ang loob niya sa asawa, na maaaring noon pa niya napapansin ang pagpapahalaga at pagmamahal na binibigay nito. Subalit nagbubulag-bulagan siya dahil sa galit at pride niya, na nang mawala ang galit niya ay unti-unting nabuksan ang mata at puso niya sa mga naging effort ng asawa. Pero kung sasabihin niya iyon ngayon, ay baka ipagkamali lang ng babae, na kaya lang niya sinasabi iyon ay dahil nadadala lang siya ng awang nararamdaman niya para rito. Katulad ng pagkakamali nito, na kaya may nangyari sa kanila kagabi, ay dahil ang pinagbigyan niya ito dahil sa awa. Hahayaan niya muna ito. Kapag tama na ang pagkakataon at panahon, ay saka niya sasabihin kay Ami ang mga gusto niyang sabihin kanina. She waited for him and loved him. Kahit na walang kasiguruhan kung mamahalin rin niya ito, magagawa niya ring maghintay hanggang sa maging maayos na ang asawa. Hapon na nang matapos ang meeting ni John, nagmamadali siyang bumalik sa opisina upang maabutan si Ami. Alam niyang ipapaalam sa asawa ni Atty. De La Serna ang mga iniwan sa kanyang ari-arian ng yumaong biyanan. Nais niyang ipaliwanag dito na ibabalik niya rin ang mga yon kay Ami. Dahil mag-aalas 5 na, ay pinadiretso na niya ng uwi ang kanyang sekretarya at siya na lamang mag-isa ang bumalik sa opisina. Nagbabaka sakali lang siya na maaabutan pa niya si Ami roon dahil alas 4 ng hapon ng usapan nito at ng abogado. Ayon kay Atty. De La Serna, nang tawagan niya ito kanina para tanungin. Paglabas niya mula sa elevator ay nakasalubong niya si attorney. Mukhang kakatapos lang nitong makipag-usap kay Ami. Magandang hapon, attorney. Bati niya rito. Magandang hapon rin. Tugwan nito. Tapos na ho kayong mag-usap ni Ami? Kakatapos lang. Sagot nito sa kanya. Pupuntahan ko lang ho si Ami. Nasa loob pa ho siya? Oo, nandun pa. Sige ho, attorney, mag-ingat ho kayo. Paalam niya rito. John. Tawag ng abogado sa kanya. Muli niya itong nilingon. I'm sorry to hear about the annulment. Hindi kaagad siya nakakibo sa sinabi nito. Ami told me about it. I'm sorry. Sabi nito nang hindi siya nagsalita. Me too, attorney. Since you mentioned it, I have a favor to ask you. Anything, iho? Huwag niyo ho munang i-process ang annulment. And please don't tell her that I'm asking you for this favor. Are you saying that you want to work on your marriage? That's exactly what I'm saying, attorney. But Ami explained to me na napilitan ka lang na pakasalan siya. Ang totoo, iyon ang gagawin niyang ground for your annulment. It's true na napilitan lang ako magpakasal, and I have my own reason kung bakit ko siya pinakasalan. But it's all in the past now. I want to stay married to my wife. I'm just giving her time and waiting for the right moment to tell her how I really feel. So please, attorney, don't process it yet. Mahabang paliwanag ni John. Alright, I'll postpone it. Sana ay maayos niyo ang inyong pagsasama. Maraming salamat, attorney. Tinapik siya nito sa isang braso na parang sinasabing, good luck. I'll go ahead. Paalam nito. Mag-iingat ho kayo. Yun lang at umalis na ang abogado. Kaagad siyang nagtungo sa opisina ng asawa. Bubuksan sana niya ang pinto nang marinig niyang may kausap ito sa loob, kaya kumatok na lang muna siya. Kamen! Narinig niyang sagot nito sa loob. Pagkapasok niya sa loob, ay nakita niyang naroon din si Jeffrey. Hindi niya maiwasang kumunot ang noo.
Ano na namang ginagawa nito rito? Bulong ng isip niya. Mr. Bermudez, bati ni Jeffrey. Mr. Salazar, tugon niya at pagkatapos ay binalingan si Amy. Pwede ba tayong mag-usap privately? Sure, sagot nito at tinignan si Jeffrey. Jeffrey, can you give us some privacy? Doon na muna ako sa opisina ko. I'll wait for you. Narinig niyang sabi nito sa babae na mas lalong nagpalalim ng kunot ng noo ni John. Tumangulang ang babae at lumabas na ng silid si Jeffrey. May lakad ka? Tanong niya sa babae nang silang dalawa na lang ang naiwan. Jeffrey is inviting me for a coffee. Paliwanag nito. You just move out and you're already going out with other guy. Mahinang bulong niya. Ha? Ano yun? Tanong ni Amy nang hindi marinig ang sinabi niya. Sabi ko, kumusta ang pag-uusap niyo ni attorney? Did he tell you na may iniwan na property sa akin si Ninong? Sa halip ay tanong niya. He did. Maiksing sagot nito. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ibabalik ko yun sa'yo. Why? Tila nagtatakang tanong nito. Because it's yours. Ikaw lang ang dapat magmana ng lahat ng yun. Wala akong karapatang tanggapin yun. Iniwan yun ni Daddy para sa'yo. Keep it. Hindi mo kailangang ibalik sa akin ang mga yun. It's yours. He wanted to make sure that no matter what happens, you're gonna be fine. Daddy loved you, and he wanted to secure your future. I guess that's the reason why he gave you half of his fortune. Don't worry, I don't mind. Not because I already have too much, but because I know kung gaano kanya kamahal. Itinuring ka na talaga ni Daddy na parang tunay na anak. And I am so sorry that he had to betray you because of me. Hindi siya nakakibo sa huling sinabi ni Amy. About the annulment, patuloy nito nang manatili siyang tahimik. I already told Attorney De La Serna. Siya na ang bahala sa lahat. Wala na tayong aalahanin pa. Did you really moved out? Sa halip ay tanong ni John. Tumango ang kaharap. May mga ilang gamit pa akong naiwan. Hindi na kasi kasya sa maleta kaya iniwan ko na lang muna. Babalikan ko na lang kapag may oras na ako o ipapakuha ko na lang kay Mang Kaloy. Sagot ng asawa. Kung wala ka nang sasabihin, may pupuntahan pa ako. Patuloy nito nang hindi siya kumibo. Natinag si John sa kanyang kinatatayuan. Ganun ba? Sige, mauna na ako. Mabigat ang mga hakbang na lumabas siya sa opisina ni Amy. Paano kaya ipaparamdam ni John sa asawa ang pagmamahal niya? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.